Magandang araw sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali kung anumang oras dumarating ang vlog na ito sa inyong lugar kung saan man kayong naroroon ngayon. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-legit Dabbercads. Isang napakasayang araw para sa ating mga legit Dabbercads. Bakit? Sa wakas! Yes! Kinatigan ng IPO Philippines ang petisyon ng Tito Vic and Joey na mapasa kanila at makansela, okay, ang trademark application ng Tape Incorporated sa trademark logo o trademark na Itbulaga. Yes! Okay. Nakakuha natin, mga ka-legit Dabbercads, mga kababayan, salamat sa Diyos, At meron siyang kinakasangkapan na mag-render ng justice sa mga naaapi. Naaapi talaga dati, Naawa kami dun sa kalagayan ng TVJ dati nung umalis sila sa May 3rd, sa tape, kumalas sila sa Tape Incorporated noong May 31. Pakalungkot na pangyayari nun, Hindi inaasahan. So ngayon, nagbubunyi, nagsasaya ang buong Dabbercads, so to speak, Yan. Okay, para meron tayong basis sa ating sinasabi, basahin muna natin tong artikulo galing sa 1PH, just to give you a summary kung ano ba nangyari, okay, dito sa desisyon ng IPO Philippines. Kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPhil ang trademark registration ng Television and Production Exponents Incorporated o Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB. Ayon sa IPOPhil, hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga mark. Samantala, nakapaglabas ng testimonya at eksplanasyon ang mga petitioner na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung paano nila nabuo ang Itbulaga, kaya sa kanila pumabor ang desisyon. The petitioners proved that it is the originator and owner of the contested Itbulaga mark. Petitioner's explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga mark came about did seem believable and credible, ayon sa desisyon ng IPO Philippines. Okay, so yan po ang naging desisyon ng IPO Philippines regarding dito sa trademark ng Itbulaga na pinag-aagawan na ngayon. Nasa kamay na po ng Tito, Vic, and Joey. Ano kaya mangyayari bukas? Sa kinabukasan, bukas, mamaya na pala. Kasi na ngayon, anong oras na ngayon, Mamaya pala. Okay. Nai-imagine ko, sobrang emotional siguro ang magiging feeling natin mga Dabbercads, mga TVJ defenders, mga legit Dabbercads kung mapapanood natin bukas, Kumbaga parang sa isang statwa, isang obra maestra nakatakip una, tapos unti-unting ibinababa yung curtain or yung takip, yung tabing, Tapos logo ng Itbulaga ang lalabas. Naku po, very emotional. Tapos kakantahin pa yung theme song, Theme song ng Itbulaga. At dun sa dulo, hindi na EAT. May posibilidad na yan ay gamitin ng buo. Itbulaga. Yes! Napakasaya at napaka-emotional na pangyayari bukas. Kaya yung mga nag-live, yung mga nakaschedule na mag-live manood bukas, napakaswerte. Okay? Ano kaya mangyayari bukas? Okay? Yan. Ngayon, gusto kong talakayin, magbigay na rin ng reaction tungkol dito sa tatlong bagay, 3 points, baga swak, 3 points, 3 points na pinagbatayan ng IPO Philippines para panigan
no? Katigan ng petisyon ng TVJ. Okay? Ito ay sabi ayon kay Attorney Buko, no, ng Divina Law. Okay? Sabi niya sa kanyang interview, ang una-una raw na naging basis is yung time frame ng existence ng both ng ng Itbulaga original at saka ng Tape Incorporated. Ang Tape Incorporated hindi pa nag-exist nung ginawa ni Master Henyo Joey De Leon yung logo ng Itbulaga, which is 1979. I think 1981 lang nabuo ang Tape Incorporated kung hindi ako nagkakamali, ano? So doon pa lang, diyan pa lang sa number 1, talong-talo na eh. Time element pa lang, time frame pa lang, wala na. Okay? So, nabuo ang Itbulaga, wala pa ang tape. So, paano nyo masasabing sa kanila yon? Ayan, yan ang number 1 point. Number 2, nai-explain, siguro through affidavits or certain legal documents, okay, naipaliwanag, naikwento, na-narrate, no, ng Tito Vic and Joey or TVJ kung paano nabuo yung logo or trademark na Itbulaga. Ito lang gusto ko sabihin sa inyo, no? Let's have a comparison, ano? Gumawa ka ng thesis or kahit anong paperwork, no, sa eskwelahan. Okay, ngayon, kailangan mo i-defend. Term paper, thesis, dissertation, kailangan mo i-defend, no? So, kailangan mo i-defend sa harapan ng panel. Okay. E di salita-salita ka, presentation. Ngayon, question and answer na. Hindi ka ngayon makasagot. Bali-bali ang sagot mo. Ha? Hindi diretso. Parang inconsistent. Kukontrahin mo yung sinabi mo kanina. Dahil bakit? Pinagawa mo lang. Hindi naman ikaw ang original na gumawa niyan. Okay? Kaya nung tinanong ka ngayon sa defense, butas ang papeles mo. Butas ang paper mo. Okay? So, ano ang ibig ko sabihin dito? Hindi kayo yung gumawa. Ha? Hindi Tape Incorporated ang gumawa ng logo or trademark na Itbulaga. Hindi sa kanila nag-originate. Okay? Bakit? Anong pruweba? Hindi nila alam, hindi nila naipaliwanag yung kwento behind, okay, the creation of the trademark or logo. Sino lang nakakaalam? Di yung mismong gumawa. Walang iba kundi si Master Henyo Joey De Leon. Okay? Well, sa kanila na yun, ano? Kasi ginamit na nila through all these years and for the longest time. Sa kanila na yun, sa TVJ yun. No? Well explained, well narrated ang origin, no? Okay, third point. Okay? Yung karapatan ng TVJ to protect their property, which is ito nga yung logo at saka trademark na ginagamit nila sa entertainment, ano? To protect their property as owners. Okay? Since alam nila yung origin ng logo or trademark, okay? Sapat na patunay na yun para sabihin mo sila ang nagmamay-ari nun. At bilang may-ari noong trademark na yun, okay? Binibigyan sila ng karapatan, okay? To protect their property, intellectual property. Kasi intellectual property yan, ano? Okay. Which is, kung sino yung gumawa, siya yung automatic na owner. Okay? So, kung naisip ni Master Henyo Joey De Leon noon yun, nung mga panahong yun, siya mismo ang may owner, siya ang owner noon at walang ibang pwedeng umangkin. Maliban na lang kung binigay niya, binenta niya yung rights, okay? Wala naman nangyayaring ganun. Wala. So, kanino pa rin yun? Di kay Master Henyo Joey De Leon. Okay? Hindi kailanman naging pagmamay-ari ng sino man yan. Okay? So, yun yung 3 points na ipinunto o naging basis for IPO Philippines decision para katigan or paboran, okay, ang TVJ or Tito Vic and Joey. Okay?
So, however, let's be fair. Meron pang, within 10 days, pwede pang umapila ang Tape Incorporated. Okay, sige, pagbigyan natin sila, no? Pero ako personally, baka hindi na rin, i-deny na rin yan. Deny na rin yung, yung motion for reconsideration, aapila. Well, tingnan natin. Let's go through the process. Daanin natin sa proseso. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Total, ang TVJ, ang Tito Vic and Joey, dumaan naman sa proseso. So, since merong ganyang provision na appeal within 10 days, sige, go tayo dyan. Okay? So, let's see kung ano pa mga susunod na pangyayari. Tutok lamang po dito sa ating vlog. At hinihikayat or hinihiling ko po sa inyo na kayo po ay mag-subscribe at i-like ang video na to. Okay? At ayun, masarap ang tulog natin ngayon. Mga ka-legit Dabber Gods. Maraming salamat sa pagsubaybay, sa panonood. Thank you very much, mga ka-legit Dabber Gods, mga kababayan.